Let's go! Finally made it. Hello, Sabangan. What is up mga kahanotoy? Samahan nyo kaming puntahan itong napakagandang camping site dito sa Bukidnon na para kang nasa ibang bansa dahil sa gandang taglay nito. Wow! And of course, bago tayo tuluyan ng tutungo sa destinasyon, medyo marami pa mga ganap. Ito yon. Alright guys, we're on the way na. Let's go baby. We traveled almost 7 hours upang marating ang city of Malaybalay. Ngunit sa kaligitnaan ng aming biyahe ay biglang umulan. We decided to stop over upang ilagay ang mga bags namin sa isang block na cellophane upang hindi ito mabasa. At para mapadali ang aming biyahe, dito kami sa Claveria dumaan. At dahil sa napakalamig ng simoy ng hangin dito, napasarap ang aming mga tulog. Dahil umaga na at gutom na kami, kumain muna kami ng almusal dito sa isang karenderya sa may Villanueva. Yo, what's up? Good morning po sa lahat. Dito kami ngayon sa Villanueva upang mag-breakfast. At pagkatapos namin mag-almusal, pinick up na namin ang aming tour guide at agad na kaming dumiretso sa Malaybalay upang mamili ng mga necessities. Matapos mamili ng mga dapat dalhin, dumiretso na agad kami sa Barangay Canayan dahil doon ang jump-off point ng trekking. At dito na mag-uumpisa ang adventure. Reminders lang po, sa gustong ma-experience ang ganitong activity, you must bring lots of water dahil nakakauhaw. Magsuot ng trekking shoes or ganitong footwear. Basta, ikaw na bahala kung saan mong suoton. Di ako nag-crocs naman sa ko. Pero, good sa maghapon, pero somehow slide yun siya. And of course, mas maganda kung may tour guide kayo. Alright guys, this is Kuya MJ, our tour guide. Hello. Dahil siya na ang bahala sa mga pagkain ninyo doon sa site. At kung gusto niyo kontakin si Kuya MJ, I will put the details in the comment section below at sa description ng video ito. 30 minutes tayo magte-trekking upang marating ang Sabangan camping site. Oh. Nang marating na namin ang ilog ng Canayan, nagpahinga muna kami sandali dahil nasira ang sandal ni Bahak. At sa sobrang lamig ng simoy ng hangin, kumakalma ang paligid at nawawala ang pagod. Lalong-lalo na ang napakagandang tanawin dito, sobrang nakaka-relax. I found the place truly enchanting. Enchanting to meet you. Dahil sa maraming pawis ang nilabas, I need to hydrate myself. At pagkatapos magpalamig, nag-logbook at nag-register na kami upang makapasok na sa campsite. Ngunit, hindi pa tapos ang trekking. Go. Lamig yung hangin balaghangan kayo. Lamig yung hangin, balaghangan kayo. Lupigan kasi taga-taon doyo. We finally made it. Hello, Sabangan. Finally, we made it. Agad na namin prepare ang mga bagay na gagamitin namin dito. Dahil wala pa kaming lunch at sobrang gutom na. Nawa na igam. After we had our first lunch dito sa Sabangan, wala na kaming sinayang na oras, we hurriedly installing our camping tent. Ang Sabangan campsite ay isang malaking luntiang campsite na napapalibutan ng malawak na tanawin ng mga bulubundukin ng Malaybalay. Para sa akin, ito ang pinakamalaking campsite sa Pilipinas na kayang tumanggap ng libu-libong camper.
dahil sa sobrang wide ng area. Take note, tuwing weekend marami ang pumupunta dito. Ang Sabangan campsite ay isa ring magandang subject para sa landscape photography dahil sa malawak at 360 views panorama na may mga halaman at mga pine trees na sobrang gandang tingnan. It was really tiring but really fun and nice dahil nag-enjoy kami sobra. Sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. Sobrang ganda talaga dito. Nang ma-install na mga tent namin, nagpahinga at natulog muna kami upang makakuha ng energy. After we had our nap, nag-prepare na si Kuya MJ ng mga pagkain namin para sa aming dinner. At dahil medyo hapon na at lumalalim na ang gabi, prepare na namin ang fairy lights upang meron kaming liwanag habang kumakain dahil walang kuryente dito. Go! I told you that I've fallen. Nang maluto na, agad na kaming kumain. Alam nyo guys, sobrang sarap magluto ni Kuya MJ. Sulit na sulit pag siya ang tour guide ninyo. After we had our scrumptious dinner, nag-chill lang muna kami at nag-inuman. Buti na lang, may alak na dala si Makadadi. Dahil for me, essential ito dito. Dahil sobrang lamig ang hangin dito. Nang malasing na, nakatsyempo na makatulog at maghagok si Pahak. Kinabukasan, 3% na lang ang battery ko kaya di ko na na-videohan ang ibang mga pangyayari. But above all, sobrang ganda ng bukid nun. And that's conclude our video for today. Maraming salamat po sa panonood. This is Another Shot saying maraming salamat Kifi Vlog sa pag-sponsor aning lahat.